Sa pagpalang araw sa atin lahat, mga kababayan, nakagulat kung gaano kalaki nga ba ang nagiging travel expenses umano ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi ito maikukonsidera na fake news, mga kababayan, dahil ito ay katanungan ng isang concerned citizen na ipinarating sa programa na Laban Kasama ang Bayan nila Dr. Badoy at kay Eric. Kaya nga naman humihingi sila ng sagot mula kay House Speaker at ipaliwanag kung ito ba ay totoo o hindi. Aba, kung totoo ito, mga kababayan po natin, napakasarap pala maging bodyguard ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbabiyahe sa ibang bansa dahil 1.8 billion ay umaabot pa umano halos 2 billion. Gaano ito katotoo, mga kababayan? Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress? Sa kanya lang. Sa His kanya lang? office? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress, Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the Speaker for travel? Which is a question posed to Yeah. us by the source from Congress. Yeah, I mean, that the needs to be Speaker, explained. the Speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung Yeah. totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss E. Wow. Okay, dahil usaping... How do you do that? How do you correction spend tayo? almost 2 billion for travel? How do you do that? That's hard. Hindi ka na uwi sa bahay mo. Grabbing shopping. Ganon. Tsaka maraming yung entourage, ganon. Entourage. Yan ang dapat ipaliwanag nila. Holy crap. Itanong natin yan kay Secretary. Yes, and- Commissioner. Ang sakit. Pero sige, go ahead. Ian. Okay. Sige, kasi usaping Yun corruption nga- tayo. sorry, go ahead. Oh, go ahead po. May... Yeah, yun nga po kasi it boils down to the policy and yung damdamin ba ng leader, how does he treat this or how will he treat these kinds of spending? Dahil alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Sinasabi ni Kaya ang Gugu. leaders should be, we should have leaders na yung conscious ba? Alam niya na wag gastusin, mag-ingat sa gastos, maging prudent, magkaroon ng delikadesa, mahiya sa taong bayan dahil baka maging skandalo yan. Nasa puso ho ng tao yun eh. Pagka wala ka ho nun, ang pera sa gobyerno, parang ang dami-dami, hindi na uubos. So, kaya talagang waldasin yan ng mga people in power. So, hayan po mga kababayan po natin, napakarami palang pera talaga sa ating gobyerno at ang problema ay mukhang ginagastos ng pansarili lamang mga kababayan po natin. Naku po, kawawa naman ang mga ordinaryong Pilipino na hirap sa pagbabayad ng kanilang taxes. Samantala, ang nakaupo pala sa ating gobyerno ay walang delikadesa sa paggagastos ng pera ng taong bayan. Gaano ito katotoo mga kababayan po natin? At kung ito ay hindi totoo, palagay ko ay dapat ito ipaliwanag o posibleng lalabas na naman sila or magpapalabas na naman sila ng panibagong statement at sasabihin na tinitira na naman ang kanilang institusyon. Ano po ang inyong palagay mga kababayan po natin? Tama lang ba na ilalabas nila ang resibo, either totoo man o hindi, itong sinasabing 1.8 billion na travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez? Para sa inyong saloobin at opinion, huwag kalimutan mag-iwan ng komento mga kababayan. Maraming salamat.